Curious ka rin ba kung ano ang winning product na makakatulong sa'yo para mahit ang first million mo? At ilang beses ka na bang nag-isip, what if mali yung piliin ko? O baka masayang lang ang pera at oras ko? Dahil sa e-commerce, product ang lifeblood ng business mo. Kahit gaano ka pa kagaling sa ads or marketing, kung mali rin ang product, wala ring benta. Pero kapag tama, kahit simpleng system lang, kikita at lalaki agad ang e-commerce business mo. Kaya sa module na to, ituturo ko sa iyo ang exact tools and processes kung paano mag-hunt ng potential winning products. I-validate natin kung worth it ba bago ka gumastos ng malaki. At paano i-develop at i-refine para long-term ang growth ng business mo. Kung seryoso ka talagang magsimula sa e-commerce, ito yung una at pinaka-critical na step ay makahanap ng winning product. Hi, I'm Arian Gengos. In just 1 year, I've already built 10 e-commerce brands and some have scaled to 7 figures. Now, I help business owners and aspiring entrepreneurs like you find your winning product fast so you can hit your first million and duplicate the process with your team. Welcome to E-Commerce University 2.0. Let's start. In e-commerce, product is the lifeblood of the business. Siyempre, kung wala kang ibebenta, wala kang kikitain. So in this module, it will equip you with tools and processes that number 1, hunt for products with high market potential. Napakahalaga na yung produkto mo, hindi lang siya maganda, hindi lang siya aesthetic, hindi lang siya mura. Pero makakasigurado ka na merong market na bibili at tatangkilik ng product mo. Number 2, validate ideas before investing heavily. Marami akong kilala na nag-start sila ng e-commerce business nila. Kunwari, meron silang 10,000 pesos na startup capital. Naubos na yun lahat just because kakahanap nila ng winning product without structure or ano ba yung tamang eye para mahanap yung first winning product. And then number 3, develop, test, and refine products for long-term growth. Of course, yung mga products natin sa e-commerce, yan yung sisilbi nating baby. Ito yung, kumbaga, papalakihin, ino-nourish, aalagaan, na makasama natin ng mas mahaba, na mas long-term. So, at the end of this module, makakatulong sa iyo to para consistently makapag-discover, test, and launch ng iyong winning product. So, let's go! Number 1, alamin muna natin what is the importance of product research. Product research is the backbone of successful e-commerce. Without it, you're guessing. Nanghuhula ka lang. With it, you're strategic. So number 1, it ensures we launch products with real demand. Gaya nga ng sinabi ko kanina, through product research, may ensure mo na hindi lang maganda, hindi lang aesthetic, hindi lang mura yung product na ilo-launch mo. Make sure mo na merong market na bibili at tatangkilik ng product mo. Number 2, saves time and money by avoiding dead stocks. Ito yung isa sa mga pinakaayaw nating mangyari, na yung pera natin ay natutulog lang sa warehouse, no? Walang bumibili ng stocks natin. And then next, helps identify market gaps where we can win. No, makikita natin, magkakaroon tayo ng unique selling proposition. Kunwari, meron ng cream A, cream B. Ngayon, sa cream C, ano kaya yung gagawin ko para magkaroon ako ng unique selling proposition or USP para bilhin ako? Kumbaga, sa aisle ng isang supermarket store, ano yung unique sa akin? What's in it for them para kunin nila ako sa aisle at ibilhin at i-purchase? And then last, provides data for pricing, positioning, and scaling. So, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi sapat na maganda at aesthetic lang ang product mo. So, kailangan malalaman mo rin ano ang tamang price para sa product mo, paano mo siya ipoposisyon, kanino ang target market mo siya ibebenta, anong platform mo siya ibebenta, and paano mo siya mai-scale. What are the struggles faced by e-commerce entrepreneurs without proper product research? Marami na akong kilala, hindi na sila nag-product research, nakakita na lang sila ng maganda, binenta, boom! Ayun. Hindi na, natulog na lang yung pera sa kangkungan. Naging dead stock na lang yung product niya. So, kapag in-skip mo talaga tong step na to,
no? Ito talaga yung pwede mong ma-experience na I hope kapag narinig nyo na to, hindi nyo na to ma-experience. Number 1, dead inventory. Number 2, high ad cost. No, dahil nga hindi niya na-test or nalaman sino ba yung target market nito, kung kani-kanino na lang tina-target yung ads. And then next, low differentiation. No, same item lang yung binibenta mo, gaya ng sabi ko kanina, walang unique selling proposition. Walang dahilan yung mga customers para ikaw yung kunin nila sa aisle. And then next, unstable sales, no, mahirap mag-scale. And then customer dissatisfaction. Nagkakaroon ng poor review yung mga customer kasi nga hindi mo na test, hindi mo nakita kung ano ba yung potential ng product mo. So kapag proper or tama ang naging way mo to product research, makakatulong ito para ma-save ka from your cost. But before we proceed sa steps, alamin muna natin ano nga ba yung pinagkakaiba ng product research, product hunting versus niche selection. Ano nga ba yung pinagkaiba nung tatlo na yon? These three concepts are connected pero hindi sila magkakaparehas. Okay, number 1 is product research. Process of analyzing demand, competition, and profitability of a product. In this process, ine-ensure natin na yung produkto ay merong data-driven potential bago natin i-launch. No, na-research na natin sino ba ang target market niya, ano ba yung unique selling proposition niya, or ano ba yung pwede nating maging product line after this, example, this cream, itong beef tallow, ano ba yung pwedeng maging line of products natin after launching this one. No, marami tayong tools na pwedeng gamitin dyan. Number 1 is the marketplace analytics, keyword tools or yung search engine optimization o pinakakilala sa tawag na SEO, and Google Trends. Next, product hunting. So, the discovery phase, finding product ideas from online or offline sources. So, usually, ito yung starting point. Minsan, ako dito pinaka-favorite part ko to yung product hunting. Minsan sa Watsons, tumitingin lang ako sa mga aisle doon, then chine-check ko anong bago, ano kaya yung sumisikat, ano kaya yung madalas na out of stock, and from there, nade-derive yung inspiration or yung idea ko sa kung ano yung sunod na ipa-product research ko. Okay? So, ang sources nito, yon nga, pwedeng offline like Watsons or yung mga sa department stores, TikTok trends, Shopee or Lazada bestsellers, trade fairs, and supplier catalogs, or yung sa mga manufacturer catalogs. And then last would be niche selection. So pag sinabi nating niche or N-I-C-H-E, ito yung category nung product mo. Let's say, for example, itong cream. So, ito ay under the beauty category or beauty niche. Kapag naman sinabi nating example, barley, under naman siya siguro ng health and wellness. No? This is choosing a specific customer segment or category to focus on. Ito yung mag-guide sa'yo on a long-term branding and R&D direction. Para hindi kumbaga chop suey o halo-halo ba yung paggawa mo ng product na naglabas ka ng cream, maglalabas ka ng barley. So maguguluhan yung tao, and even ikaw, maguguluhan ka rin sa pag-analyze na ano ba yung hinahanap ng market mo. So how do they connect to each other? Number 1, niche selection. Number 1, niche selection defines who we serve. Sino ba talaga yung tinutulungan natin sa paggawa ng mga produkto natin. Number 2, sa product hunting naman, it gives us what we can sell. Ano yung mga pwede pa nating ibenta? Ano yung pwedeng mag-trending pa? Ano pa yung pwede nating usunod sa product line natin? And then last, product research. Ito naman yung magko-confirm sa'yo ano ba yung produkto na worth launching. So, bago mo mahanap yung first winning product mo, kailangan mo munang malaman ano ba yung kailangan kong hanapin sa paghahanap ng winning product. No, ano yung hunting fundamentals na meron ako para mahanap ko yung first winning product ko. So, number 1, it solves a real problem or fulfills a strong desire. Kailangan mo muna hanapin ano ba yung problema ng mga tao na dapat kong masolusyonan. Number 2, it has a wow factor, catches attention in 3 seconds. Yung bang tipong pagka nag-i-scroll ka,
sa Facebook, sa TikTok, or sa Shopee, wow, uy, gusto ko nito. Or makaka-feel ka ng FOMO or fear of missing out. Pag hindi ko nabili tong product na to ay, nako, hindi ako in sa group ngayon. And then next, fits a growing trend or stable everyday demand. So, hindi lang siya dapat trending, kailangan meron din siyang demand, no? Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, kailangan merong demand. Kasi, syempre, sila yung bibili ng product mo. So, kailangan na-test din natin, meron bang target market yan dito sa Pilipinas. So, magbigay ako ng example. Gusto mong magbenta ng puffer jacket. Alam niyo yung puffer jacket, yung jacket na makapal, may fur, no, pang winter, pero dito mo siya sa Pilipinas ibebenta. Of course, it may solve a problem. Meron din siyang wow factor kasi pwedeng maganda yung kulay, maganda yung style na magawa mo, pero yung demand ba nito ay nandito sa Pilipinas? Siyempre hindi, mainit dito sa Pilipinas. So, doon pa lang malalaman mo na X na siya, hindi mo na siya pwedeng i-continue. And then next, has a high perceived value but low actual cost. So, ito isa sa mga bagay na dapat yung malaman. So, ang perceived value naman ay subjective yan, pero ang tip ko sa inyo, no, have an eye, spend at least an hour or two checking sa Shopee, TikTok, Lazada, sa Facebook Marketplace ng iba't ibang products, sa Amazon maganda din, or kung lumalabas kayo, let's say for example sa mga department stores, Watson, sa grocery stores, mag-check kayo ng itsura ng mga product label, ma-identify nyo between ano ba yung mukhang mumurahin, mukhang mamahalin, or nasa middle class lang. No, magandang malaman, makita nyo yon para mas madali nyong ma-identify tong high perceived value. No, pagdating naman sa low actual cost, pagdating sa Genesis, ang SOP or standard operating procedure natin dyan is at least 60 pesos and below. Then you're good to go. So what if hindi naman 60 pesos and below yung product na mapili mo? Of course, you need to use the profitability calculator, and yung profitability calculator, pag nakita nyo doon na at least 15% ang COG versus selling price, then okay na rin yon. Number 5, allows for repeat purchase or easy upsell. Gaya nung number 3 natin na fits a growing trend or stable for everyday demand. So, kagaya nito, isa itong consumable product. Yan, itong cream natin. So, everyday, syempre, kapag ka ginagamit, nauubos siya. Ito yung makakatulong sa'yo para magkaroon ng customer retention. No, may everyday repurchase sa'yo from your customer. And then last would be lightweight and easy to ship. Since nasa e-commerce tayo, online, pinapadala natin through our courier. So, maganda na maliit lang siya, kasya sa pouch, para madaling transport yung ating item. Kanina sa what makes a winning product, meron akong binanggit na wow factor. But wow factor is subjective. So para sa ibang tao, maganda to, para naman sa akin ay hindi, and vice versa. So ano nga ba yung mga determinants na kailangan nating tignan para masabi nating may wow factor ang isang product? Number 1 is visual uniqueness. Pagtingin mo ba sa product mo, maganda ba siya? Aesthetically pleasing ba siya? Or mapapasabi ka ba na, uy, gusto ko to. Pero hindi lang yon. Number 2, instant relatability. Kapag ba nakita mo na siya, alam mo ba kung para saan or ano ang maitutulong sa iyo ng product na to? Kitang-kita mo na ba agad? Mababasa mo rin ba agad ano yung message na gusto niyang ipakita sa iyo? Or kung saan ba siya makakatulong? Number 3, novelty or surprise. Ito yung pinaka-paborito natin mga Pinoy. Mahilig tayo sa bago. No, parang, uy, bago to ang ganda nito dapat meron ako nito. If it solves yung if it creates FOMO or fear of missing out, so pwede mong i-consider yan. Number 4, demonstratable transformation. Ito, pagdating to sa mga video ads or creatives na ginagawa, makikita mo ba yung resulta in 3 seconds lang? Madali bang maipakita yung kayang ibigay ng product mo in just simple before and after picture? Then that's a wow factor.
And last would be social proof. Sobrang halaga nito, no? Yung viral engagement, yung mga comments sa baba ng comment section, mahalaga yan. So yan yung mga bagay na makakatulong sa'yo na masabi na, uy, merong wow factor tong product na 'to. Again, visual uniqueness. 2, instant relatability. Number 3, novelty or surprise. Number 4, demonstrable transformation. And then number 3, social proof. Kung maraming beses mo na siyang nakikita na pinopost ng mga influencers, maraming nagko-comment tungkol sa kanya, may mga taong naghahanap, nakikita mo na siya sa search bar, then that's a wow factor to consider. Now, where to hunt for products? So, number 1, sa online platforms, of course, sa Shopee, sa Lazada, Amazon bestsellers, and TikTok Shop. Yan, dyan magandang maghanap ng mga products na gusto nating ibenta. Number 2, Facebook Ads Library and TikTok Creative Center. Number 3, sa Alibaba 1688 kung gusto nyong international, sa China ito, and other local supplier directories. When I say local supplier directories, yung mga Facebook page ng mga suppliers natin sa Divisoria, Baclaran, and kung saan man. And then next, offline sources. Trade fairs and expos. Meron yan dito local and international. And then local markets, bazaars, and manufacturers. And then direct supplier visits. So, almost everywhere naman, pwede kang mag-product hunting. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, kahit nasa drugstore ka lang, or nasa grocery, nasa mall, department store, pwede kang mag-product hunt. Okay, product validation checklist. Before we test a product, validate it using 3 lenses. So, ako sobrang tedious ko pagdating sa part na to. Make sure ko na nakita ko, number 1, yung demand. Meron ba talagang bibili? Kagaya ng example ko kanina sa jacket. No, nasa search ba siya? Nagte-trending ba siya? Or pinag-uusapan ba siya right now? Dahil kung hindi, most likely, medyo matagal or meron pang pruning stage kung tayo pa mismo yung mag-i-introduce ng product na gusto nating gawin. Again, wala namang masama do'n, no? Hindi ko naman inihinder kayo na present ng product na super unique. Pero as much as possible, no, I'm warning you right now na puwedeng mapatagal yung scalability nun. Of course, kailangan mo pa kasi siyang ipakilala. Unlike meron na naso-search na siya, nagte-trending na siya, or napag-uusapan na siya ng mga tao. So, medyo hindi na tayo mahihirapan mag-introduce. Next would be competition. Check din natin kung saturated na ba ang product. Puwedeng ang dami ngang nagse-search pero ang dami na rin palang nagbebenta. Check natin yung pricing, masyado bang mababa, mataas na binebenta ng mga competitors natin. And kung meron pang room for differentiation. Okay? And then next is the profitability. So kagaya sa competition, magkano ba natin 'to matutubuan? Okay. And then number 3 is profitability. No, kagaya ng sabi ko sa competition, magkano mo ba 'to matutubuan? Paano mo ba siya mapapa-ship? Madali ba siyang ma-source locally? Napakahalaga niyan kasi para maiwasan natin ang RTS or return to seller rate, dapat yung product mo sobrang dali mong makuha in just 1 to 3 days, magkaroon ka ng stock, or as much as possible mapadala mo na siya agad. So, sobrang importante niyan sa mga online platforms natin. So, sa 8 years ko sa e-commerce, o yung tinatawag ko pa dati na online selling, lagi akong naghahanap ng best seller, no? Pero in time, natutunan ko na finding bestseller ay hindi sapat. Hindi sapat na bestseller lang yung hinahanap natin. Why? Because it is not a strategy. And here are the reasons why. Number 1, market saturation. Heavy competition, low margins. Let's say, for example, itong cream na ito, marami nang nagbebenta nito locally.
no, sa Shopee, TikTok, Lazada, Facebook Marketplace, and binebenta na lang nila ito ng ₱100. Pero ang puhunan niya ay ₱50. Of course, sa e-commerce, hindi na siya profitable for us. So dito pa lang, hindi puwedeng bestseller lang yung hinahanap mo, hindi puwedeng, kung ano lang yung uso, yun lang yung ibebenta mo. Of course, you need to consider profitability. Next, weak differentiation. Same product, no unique edge. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, ang unique selling proposition, sobrang halaga niya. Kasi yan yung magiging dahilan para kunin ka ng tao, i-add to cart ka, i-check out ka, or piliin ka sa aisle para mabili yung product mo. Short-term fads. Demand dies quickly. Dahil nga uso siya, no, nafo-FOMO lang yung mga tao, so madaling mamatay yung demand. And then last would be platform dependence. So walang brand, walang customer loyalty dahil nga hindi mo na product research ng maayos yung product na gusto mong ibenta, hindi mo nalaman kung ano yung target market, ano ba yung problema ng mga nasa target market mo. So naging dependent ka na lang doon sa platform just because nire-research siya, just because pumapasok siya sa top 10 na sino-search sa SEO or search engine optimization, eh yun na lang yung binenta natin. So, madaling mamatay or mag-die down yung ating product na binibenta. So, sa e-commerce today, meron tayong tatlong options para makapagbenta ng product or mapili mo kung ano yung bagay na gusto mong ibenta online. Number one is general merchandise. Ito yung mga generic items, walang brand. Ito yung usually mabibili natin sa mga suppliers natin sa Baclaran at sa Divisoria. Of course, meron itong pros and cons. Fast entry ito, bibilhin mo na lang yung product, ilo-launch mo kapagka may bumili, padala, and yun na, 'no? Yun nga lang, meron itong cons like low margins, hindi na siya ang hirap niyang tubuan kasi nga ang daming nagbebenta, inside and outside the platforms. Available siya and replaceable, 'no? Also, isa sa mga bagay na na-experience ko rin kapag general merchandise yung binebenta ko, kapagka naubusan yung supplier, so wala na rin akong ibebenta. Hindi ko ang hirap niya na i-source kasi kung o-orderin ko pa siya sa China, which will take me weeks or months para makuha, most likely mag-RTS o mag-return to seller yung product na binebenta ko. At ayokong mangyari yon. Of course, matatamaan yung profitability natin pagdating do'n. Next would be white labeling or ito yung bagay na sa tingin ko as a startup entrepreneur or mag-start ka pa lang ng e-com business mo, sobrang, maganda 'tong gawin right now is the white labeling. Ito yung generic products with your logo or packaging. So, merong mga manufacturers na nag-o-offer niyan kagaya ni Kintara na kunwari ito si generic product, isa itong cream with sabihin nating niacinamide, um, cream with niacinamide. Then sa white labeling, bibili ka ng certain, MOQ or mode of quantity kay Kintara, let's say 100 pieces, example lang. Then ikaw yung magpo-provide o magbibigay sa kanila ng ile-label dito. Like, Arian's cream with niacinamide. Then, yun na yung tinatawag natin na white labeling. Ibig sabihin, na brand mo na siya. Pero pre-existent na yung product. So, that's white labeling. So, better margins and small differentiation. Of course, pwedeng meron kang kaparehas na white cream with niacinamide din in the market, pero merong logo mo, 'no? At mabibigyan mo siya ng mas magandang presyo kasi sa paningin ng mga tao, unique na siya tingnan. Wala naman sigurong ibang Aryan's cream with niacinamide sa labas, tama? Pero yun nga, limited uniqueness dahil same lang kapagka binuksan na ng mga tao, same content lang din yung makikita nila dun. And last would be branding. Of course, mas unique yung product. Meron tayong storytelling. Pwede mong paglaruan. Ano ba yung contents na pwede mong ilagay sa loob ng product mo? Magkano mo siya ibebenta? Gusto mo bang tipirin? O gusto mo bang siksik talaga yung laman? So, up to you. So, of course, meron siyang pros
high margins, customer loyalty, since sa'yo nga yung brand na yon, kapagka nagbigay sila ng feedback, madali mong mapapabago yung contents ng product mo, and of course scalable dahil puwede siyang manganak into a product line, 'no, magkaroon siya ng mga kapatid. Yun nga lang, mayroon cons ito, kailangan ng time, enough time. Of course, kailangan mo pang i-check yung quality ng product mo, and investment talaga siya kasi kailangan nito ng mas mataas na MOQ, kailangan ng mas malalim na pag-aaral, 'no, unlike dito sa white labeling. So, kung tatanungin niyo ako bilang isang startup e-commerce. So, kung tatanungin niyo ako bilang isang startup e-commerce business owner, ano yung mapapayo ko sa inyo? Then go with white labeling. Kasi parang na-hit mo yung two birds with one stone. Para kang nag-general merchandise, pero na-experience mo yung branding.